Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga ang pangangaral ng mga salita ng Diyos, ito ay napakalaking pribilehiyo. Hindi lahat ng mananampalataya ay pinili ng Diyos para mangaral ng mga salita ng Diyos. Dito sa pulpito, bukit tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos at buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 1, verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ang pamagat ng mensahe natin ngayon ay, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala, kami po ay lumalapit, Ama, sa inyo sa trono ng iyong biyaya. Salamat, O Diyos, na kami ay nandito, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon, at sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, tulungan mo, Diyos, ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong mga salita. Tunay nga po, Diyos, na ito ay biyaya mo sa akin, Panginoon. Hindi ito sa aking karunungan, hindi sa aking katalinuhan, kundi sa paggawa at pagpaunawa ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga bisita. Nawa, O Diyos, ipaunawa mo, Diyos, sa kanila ang iyong mga salita, lalo na, O Diyos, ang kaligtasan na aming pag-aaralan, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang gumawa sa aming kalagitnaan, at patawad, Ama, sa aming pong mga kasalanan, at ang lahat ito'y dalangin namin sa tanging matayos na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sabi nga, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing Ebanghelyo, ito ay good news, magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Ang magandang balita, si Kristo ay nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing at nabuhay namang uli. Yan po ang sabi ng unang Korinto, chapter 15, verse 3 and 4, ang sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling nabinuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, na si Kristo ay namatay, inilibing at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. Ang layunin ng Diyos kung bakit siya ay nagkatawang tao, para tayong mga tao ay iligtas sa ating mga kasalanan. Sabi sa Matthew chapter 1, verse 21, ang sabi dito, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang Ebanghelyo na ang ating Panginoon Jesus ay nagpakatao, nagkatawang tao para tayo ay iligtas. Ano naman ang ibig ng sabi ng kapangyarihan? Kapangyarihan means authority, kapamahalaan. Yung pamamahala ng ating Panginoon, ang sabi sa Matthew 28, verse 18, ang sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Yan po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo at ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pag sinabing kaligtasan, tinutukoy ng Biblia ay ang kaligtasan mula sa kasalanan at sa parusa nito. Ayon sa mga taga-Roma, dahil ang lahat ng mga tao ay nagkasala. Lahat, ibig sabihin, walang exempted.
ang lahat ay nagkasala at ang kasalanan natin ay mayroon kabayaran. Di ba? Sabi sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Doon lang muna. Na, sabi dito, hindi ito maaaring ipagsawalang bahala. Oo, dahil pag sinabing kamatayan ay nakakatakot. Kaya, maraming mga tao ay ayaw pang mamatay. Kaya pag nagkakasakit ay anong ginagawa? Nagpapagaling. Oo, nagpapagamot. Dahil ayaw pang mamatay. Pero ang katotohanan sa ating buhay ay darating ang kamatayan. Oo. Whether we like it or not, ang kamatayan ay darating sa atin sapagkat ang sabi sa Hebrews 9:27, ang sabi dito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang kamatayan ay itinakda ng Diyos sa mga tao. Diba? Kaya napakalaga na ang kamatayan ay dapat din natin paghandaan. At ang nakakalungkot ay pagdating ng kamatayan ay alam natin na ang buhay natin ay walang katiyakan, hindi natin pinaghahandaan. Ang kaligtasan, ito ay makakamtan ng tao, di ba? May mga tao na gumagawa ng mabuti para maligtas. Subalit hindi yan ang nais ng Diyos na kaligtasan ng ating kaluluwa, sapagkat ang kaligtasan ay, sabi dito sa mga taga-Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Alam niyo mga minamahal, kapag tayo ay naligtas sa ating kabutihan, tayo ay magmamataas. Sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, ako ay mabait. Kaya ang kaligtasan natin ay hindi sa ating mga gawa. Ito'y biyaya ng Diyos para ang bawat isa ay walang magmataas sa ating Panginoon. Diba? Kaya dito natin makikita na paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Diba? Paano nga ba ipinakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas? Unang subpoint ay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kanina, sinabi ni Pastor sa John 3:16, tunay nga, ito yung puso ng mga salita ng Diyos. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga mga minamahal na ang ating buhay ay mayroong kapahamakan na pupuntahan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay kanyang inibig at ibinigay niya. Ang kanyang ebidensya ng pag-ibig ay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Di ba? Kung sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano pa ipinakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas? Pangalawa ay, siya ay nagkatawang tao upang tayo ay kanyang hanapin. Diba? Pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay kanyang binigyan ng panahon, binigyan ng oras para tayo hanapin. Ang sabi sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sino yung hinanap ng Diyos? Sino yung ililigtas ng Diyos? Tayo yung mga tao. Dahil tayong mga tao ay bilang mga tao, sabi ng Biblia, wala sa atin naghanap sa ating Diyos. Walang naghanap sa Diyos, kaya pasalamat tayo na tayo ang hinanap ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 3 verse 11,
Sabi dito, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Di ka? Ano ba ang hinahanap ng tao? Ang hinahanap ng tao ay magandang buhay, magandang trabaho. Sabi nga ng mga aral, mabuti sa basura ay may naghanap, pero sa Diyos ay walang naghanap. Tunay nga mga minamahal, kung bakit tayo nandito dahil tayo ang nasumpungan ng Diyos, tayo ang hinanap ng Diyos. Bakit? Sabi sa verse 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tayong lahat ay naligaw ng landas. Kumbaga ang landas na ating tinatak ay landas na papunta sa dyablo. Landas na papunta sa kapamakan. Kaya tayo ay hinanap ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ano pang makikita natin? Paano pa ipinakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Romans 5:8, sabi dito, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi po tayo ang namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil kung tayo ang namatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Dahil yan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Lahat ng tao pupunta sa dagat-dagatang apoy, di ba? Dahil lahat tayo ay makasalanan. Pero pasalamat tayo na ang Diyos ay nagbigay ng kaloob. Ang sabi sa Romans 6:23, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Di ba? Napakaganda ang regalo ng Diyos sa ating mga buhay. Buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo Jesus lamang. Hindi mo mabili sa tindahan ang buhay na walang hanggan. Hindi mo makamtan ang buhay na walang hanggan sa iyong ginagawang kabaitan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay ang Diyos ang gumawa sa atin. Siya na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya yun ang napakagandang balita na ang Panginoon Jesus ay namatay at nalibing at pagkatapos ay nabuhay namang muli. Ngayon, pangalawa, bakit nais ng Diyos na iligtas ang tao? Diba? Bakit nais ng Diyos na iligtas ang tao? Dahil may kapamakan na pupunta ng tao. Oo, mayroong kapamakan yan ay ang dagat-dagatang apoy. Mga minamahal, kapag ang tao ay namatay, mayroon dalawang lugar na pupuntahan ang kaluluwa ng tao, langit at impyerno. Kayo ba'y naniniwala na may kaluluwa tayo? Amen, di ba? Ang kaluluwa ang may buhay sa atin, hindi itong ating katawan. Kumbaga sa itak, itong katawan natin ay lagyanan lamang. Ang tunay na may buhay ay ang ating kaluluwa. Kaya tingnan natin, kapag ang isang tao ay lumabas na ang kaluluwa sa kanyang katawan, kahit anong gawin natin sa ating katawan, hindi na yan masasaktan. Bakit? Ang tunay na nasasaktan ay ang ating kaluluwa. Di ba? Kaya yung kaluluwa natin ay mayroon dalawang lugar na pupuntahan, langit at impyerno lamang. Minsan ako ay nakapakinig na sa purgatorio ang pupuntahan ng kaluluwa. May mga nangangaral ng mga salita ng Diyos, pero sa Biblia, dalawang lugar lamang ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Kung kayo ang tatanungin ko, saan nyo gusto mapunta ang inyong kaluluwa? Langit ba o ang impyerno? Kayo ang tatanungin ko, saan nyo gusto mapunta? Langit, di ba? Walang taong nagnanayas na mapunta sa impyerno. Hindi sinasabi na, kapag ako ay namatay, gusto ko sa impyerno. Wala. Di ba? Dahil pag impyerno ang ating pag-uusapan, ito ay napakainit.
Ngayon pa lamang dito ay pasalamat tayo na tayo ay mag-aircon na. Dahil ay napakainit. Dito pa lamang ay napakainit na, mas lalo pa doon sa impyerno. Di ba? Mga minamahal, wala nang nagnanais na kapag siya ay namatay, gusto niya sa impyerno, wala. Pero ang katotohanan, ito ang katotohanan. Tayong mga tao, kapag tayo ay namatay, lahat tayo ay sa impyerno, sapagkat ito ang pupuntahan natin dahil ito ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero ang magandang balita, ang Panginoon Hesus na ang namatay para sa ating mga kasalanan. Diba? Siya ang namatay, kaya ito'y napakagandang balita. Halimbawa, pag sinabi na ikaw ay may malaking utang sa tindahan at hindi mo kayang bayaran, at mayroon isang tao nagsabi sa iyo, ang iyong utang sa tindahan ay bayad na. Di ba? Napakagandang balita. Ganun ang napakagandang balita na sa halip na tayo ang dapat mamatay, tayo ang dapat parusahan dahil tayo mga makasalanan, mayroon isang tao na umako sa ating mga kasalanan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kaya kung nais natin mapunta sa langit, di ba? Tanggapin natin ang ating Panginoon Hesus. Ang tao, maraming paraan pagdating ng kaligtasan. Marami siyang ginagawa. Lahat ng magagandang gawa ay kanyang gagawin para maligtas. Pero ano ang sabi sa Kawikaan? Kawikaan chapter 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Bakit dulo ay daan ng kamatayan? Sapagkat iniisip nila ang mga ginagawang mabuti, ito ay magandang gawain, ito ay makapagliligtas sa akin, pero bakit ang dulo ang dulo ay kamatayan dahil sila ay hindi nagtiwala sa ating Panginoon. Maraming mga tao pagdating sa kaligtasan, may kanya-kanyang daan. Ayaw magtiwala sa ating Panginoon sa ginawa ng Diyos ng kanyang pagliligtas. Diba? Kaya tayo ay dapat magtiwala. Sabi ng kanta, kay Kristo ay magtiwala ka. Pangatlo, ang Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan. Siya na ang namatay, siya na ang nagdusa, siya na ang nagsakripisyo para tayo ay maligtas. Pero ano ang ginagawa ng tao? Binaliwala ang pagbabayad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya sabi ng Biblia, sa biyaya kayo ay naligtas. Diba? Pag sinabing biyaya, walang nakita ang Diyos sa atin na karapat-dapat tayo iligtas. Oo. Hindi tayo karapat-dapat iligtas dahil bilang mga tao, ang nais lang natin ay gumawa ng kasalanan. Hindi niya sinasabi, ikaw ay iligtas ko dahil ikaw ay mabait. Ikaw ay iligtas ko dahil marami kang tinulungan. Ikaw ay iligtas ko dahil ang gawang mabuti ay kanyang ginawa. Mga minamahal, ang nakita sa atin ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas, sabi sa Titus chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Habag lamang ng Diyos kung bakit tayo iniligtas. Kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, lahat tayo ay wala ngayon dito. Diga? Dahil sa habag ng Diyos ay tayo nandito, tayo ay iniligtas, na dapat sana sa atin ay tayo ay dapat sa impyerno, pero dahil tayo kinahabagan ng Diyos, tayo ay kanyang iniligtas. Mga minamahal, maliwanag na wala tayong kabahagi pagdating sa kaligtasan. Hindi ang ating mga ginawa ang siyang makapagliligtas sa atin, kundi ang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay tunay na walang katiyakan. Diga? Walang katiyakan ang ating buhay sa lupang ito.
Ang sabi sa Santiago, chapter 4, verse 14, sa verse 13 muna, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong isang taon at mangangalakal at magtutubo. Mayroon kasi mga tao na may mga decision sa kanyang buhay, may mga plano sa kanyang mga buhay, pero ang sabi dito sa verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Di ba? Ang buhay natin sa mundong ito ay maikli lamang. Maiksi lamang. Mahaba na sa atin ang sabi ng Biblia, ang 80, 70, pero sa panahon natin ngayon, ikinumpara na lamang sa isang singaw. Gaano ba katagal ang isang singaw na iyong nakikita? Alam nyo ba yung isang singaw? Hindi singaw sa bibig. Kapag tayo ay nagsasaing at kumulo at pagbukas natin ng takip ay mayroong usok na lumalabas. Yan ay ang singaw na vapor. Diba? Na kapag ay itong nakita natin ngayon, maya ay wala na. Ganon yung buhay natin sa mundong ito. Matagal na sa atin ang 70. Mabuti nga tayo nga ay umabot pa ng ganitong edad. Ang iba ay wala na. Ang iba ay hindi na nagising sa kanyang pagtulog. Ang iba ay kumakain lamang na mamatay na. Kasi ang buhay natin ay talaga may takdang panahon. Diba? Kaya nga may mga tao na nagsasabi na kapag ang iyong buhay, ang kamatayan mo ay hindi pa nakatakda, ano man aksidente ang mangyari sa iyo, hindi pa mamamatay. Diba? Kahit binaral ka pa, kapag hindi pa nakatakda yung kamatayan, hindi ka pa mamamatay. Pero kapag nakatakda na yung kamatayan, kahit natutulog ka lamang, kahit kumakain ka lamang, ikaw ay mamamatay. Mayroong isang kwento na isang abogado ay kumakain ng alimango. Oo, di ba? Alam yung alimango? Yung masakit mga gat. Kumakain siya ng alimango, yung alimango ay may mga aligi, mga matataba. Nang siya ay kumakain ay bigla na lamang hindi gumalaw. Yan ay patay na. Di ba? Kaya ganoon ang buhay natin dito sa lupa. Kahit tayo ay kumakain lamang, kapag ang kamatayan ay nakatakda na sa ating mga buhay, wala na tayong magawa. Wala nang magawa ang pera sa atin. Di ba? Dahil minsan may mga tao dahil sa kayamanan ay nagtitiwala. Sabi ng Biblia, huwag kang magtiwala sa kayamanan. Diba? Puntahan natin doon sa Lucas, chapter 16, ang isang taong mayaman ay talaga ay hindi marunong tumulong. Hindi walang man lamang pag-isip na makatulong. Ang sabi dito, mayroon nga isang taong mayaman na siya ay nagdaramit ng kulay ube at masilong lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Diba? Pag mga mayayaman ay sagana sa pagkain, kahit anong gusto, o kahit anong gusto bibili niya, kahit anong pagkain. Pero mayroon naman isang taong pulubi, ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, at inilalagay sa kanyang pintuan, at naghangad na mapakain ng mga mumu na nangahulog mula sa dulang ng mayaman, oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kawawang si Lazaro, naghintay lamang na may mahulog sa dulang ng mayaman, pero may kaagaw pa. Oo. Sino ang kaagaw? Yung aso? Oo, di ba? Hinintay na nga lang mahulog ay may kaagaw pa. Pero dumating ang panahon na ang mayaman at si Lazaro ay namatay. Ibig sabihin mga minamahal, kahit anong yaman ng tao sa lupang ito, kahit anong galing ng tao sa mundong ito ay mayroon katapusan. At ang napakalungkot, ang mga mayayaman ay walang isip sa kanila ang mamatay. Di ba? Hindi niya iniisip ang kamatayan dahil ang iniisip lamang niya ay
karangyaan sa buhay, kasaganaan sa buhay, biglang dumarating ang kamatayan nang hindi niya nalalaman. Ganon yung buhay ng isang taong mayaman kapag nagtitiwala sa salapi, wala sa kanyang isip ang mamatay. Bakit? Ano ang inisip ng mga taong mayayaman pag namatay? May nagpapadasal sa akin, may magpapamisa sa akin. Diba? Yan ang kanilang kaisipan, may pambayad sa pagpapamisa, may pagpabayad sa pagpapadasal. Kaya nga may isang kwento na isang inchik ay napakayaman. Siya ay nagpunta sa padre. Sabi, Padre, nasaan po ba ang kaluluwa ng aking asawa? Sabi ng padre, ay nasa impyerno. Ano po, Padre, ang aking gagawin para siya ay makaahon doon? Magpamisa ka, magpadasal ka. Kaya ang mayamang inchik ay linggo-linggo nagpapamisa, nagpapadasal, at pagdating ng isang taon, pumunta ulit sa Padre, nasaan na po ang kaluluwa ng aking asawa? Malapit na, hanggang dito na lamang. Makakaahon na. Sige, papamisa pa, padasal pa. Napansin ng inchik ba? Maubos ng aking kayamanan. Ang aking asawa ay hindi pa nakakaahon. Siya ay pumunta muli. Padre, kumusta na ang kalagayan ng aking asawa sa impyerno? Sabi ng pare, hanggang tuhod na lamang. Malapit na. Sabi ng inchik, Padre, sabihin mo ay tumalo na. Diba? Dahil wala ng pambayad. Diba? Maubos ang ating kayamanan, pero ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ay hindi na maliligtas. Bakit? Ang sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 18, sabi dito, at na inyong nalalaman, kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Diga? Ang kayamanan, anumang klase ng ginto ay hindi yan makapagtutubos sa ating mga kasalanan. Dahil kung ang kayamanan ay makapagtutubos sa ating mga kasalanan, kawawa ang mahirap. Diba? Kawawa tayong mahirap, hindi tayo makapagtubos, hindi tayo makapagbayad. Kaya nga pag mayaman ang namamatay ay espesyal ang misa. Diba? Espesyal kasi malaking bayad. Pag mahirap lamang, sa Kristan lamang ang dumadalo. Walang pare. Diba? Yan ang pagkakaiba ng mundong ito. Na ang mga pare ay nagtuturo, hindi ayon sa Biblia. Kaya nga mga minamahal, ang mga pare ay ayaw nilang ipabasa ang mga Biblia. Ayaw nilang ipabasa ang mga salita ng Diyos. Narinig ko nung unang panahon na kami ay pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Sabi ng aking tiyan, naku, huwag kang magbasa ng Biblia. Bakit po? Masisiraan ka ng bait. Ganun ang kanilang kaisipan na kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia, ikaw ay masisiraan ng bait. Pero ang malaking katotohanan, kung bakit ayaw nila ipabasa ang Biblia, dahil malalaman na ang katotohanan na kanilang ginagawa. Diba? Kaya nga sabi sa John 8:32, the truth shall make you free. Diba? Sa John chapter 8, verse 32, ang sabi dito, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya ayaw ng mga pare na ipabasa ang Biblia, dahil pag ang Biblia ay nabasa natin, malalaman natin ang katotohanan. Diga? Kaya may mga tao na nagtuturo na huwag ipabasa ang Biblia dahil alam nila ang katotohanan. Ayaw nila ituro ang katotohanan. Mayroon nga isang attorney, sabi ng isang attorney, siya ay winiwitnessan na ngayong pastor sa Samar. Sabi niya, Pastor, ang Biblia ay totoo. Ang Biblia ay katotohanan,
Pero ako bilang isang attorney ay ayaw ko niyan. Bakit? Dahil pag ako ay sumali sa inyo, mawawalan ako ng trabaho. Bakit mawalan? Dahil ang ginagawa ng attorney ay wala ayon sa Biblia. Hindi na ayon sa Biblia. Di ba? May mga kriminal na naabsuelto, may mga hindi nagkakasala na nakukulong. Di ba? Yan ay dahil sa binabayaran. Di ba? Marami tayong alam niyan ng mga nangyayari, mga kriminal, pag may ebidensya na ay nakakalaya pa, pero ang isang tao na mahirap, suspect pa lang ay nakukulong na. Kaya nang dapat natin tandaan, mga minamahal, na ang buhay natin sa lupang ito ay sandali lamang. Di ba? Kaya ano ang dapat natin gawin? May mga tao na gustong mag-abroad, gusto pumunta sa isang lugar, pero ang sabi ng Biblia sa James 4:15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin, kasi ang buhay natin sa lupang ito ay walang katiyakan, di ba? Sasabihin natin, ako ay mag-abroad bukas ba ay buhay ka pa? Di ba? Ako ay mag-ibang bansa bukas ba ay buhay ka pa? Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon. Di ba? Dapat pala sa ating mga plano sa ating buhay, kung luluubin ng Diyos, ako ay pupunta sa ibang bansa, ako ay mangangalakal, ako ay kikita at ako ay tutubo. Kung luluubin ng Diyos. Di ba? Hindi yung kalooban natin. Di ba? Kasi mayroon tayong mga desisyon na gusto natin agad pumunta doon, pero ang sabi ng Biblia, hindi mo alam ang iyong bukas. Hindi mo alam kung anong mangyari sa atin bukas. Kaya, nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Ano pang makikita natin? Ano ba ang ating dapat ngayon? Ano ang ating dapat gawin para tayo ay maligtas? Diba? Ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan. Sabi ko nga, pag nais natin pumunta ng impyerno, wala na tayong gagawin. Oo, wala na tayong gagawin dahil ang ating pupuntan ay talaga sa impyerno. Pero kung nais natin pumunta ng langit, mayroon tayong gagawin. Diga? Ano ang gagawin natin? Magpakabait? Hindi po. Magkawang gawa? Hindi po. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, John chapter 1 verse 12, ang sabi dito, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Oo. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Kaya ang magiging anak lamang ng Diyos ay yaong mga, sino? Mga tumanggap. Oo. Ngayon, kapag hindi ka tumanggap, wala ka pang tinanggap ng kaligtasan, kanino ka ngayon anak? Oo, maliwanag na ang sabi ng Biblia, talaga ang ating dinudiyos sa mundong ito, ang taong hindi tumanggap ay ang kanyang Diyos ay ang dyablo. Diba? Ang sabi maliwanag sa John chapter 8 verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ito yung mga hindi tumanggap sa ating Panginoon Hesus. Ito yung walang kaligtasan, walang katiyakan, na ang kanilang ama ay ang dyablo, at lahat ng mga masasamang gawa ay ginagawa nila sapagkat ito ang gawain ng dyablo. Diba? Alam niyo, ang dyablo ay isang matalino. Oh. Matalino ang dyablo, wise. Kung paano niya tinukso sila Eva at Adan sa pamamagitan ng magandang mga salita. Diba? Ang dyablo ay hindi siya magpapakita ng mga negatibo. Hindi siya magpapakita ng hindi maganda. Ang ipapakita niya ay magaganda. Diba? Positibo ang kanyang mga sinasabi. Diba? Sinabi na ng Diyos na huwag kayong kumain ng bunga ng punong kahoy na ito, pero ano ang ginawa ng dyablo? Sabi ng Diyos, kayo ay mamatay. Ang sabi ng dyablo, hindi kayo mamatay. Diba?
Maganda, di ba? Aba, pag kumain pala ako nito ay hindi ako mamatay. Yang sabi ng Diyos ay mamatay ka. Di ba? Maganda ang paliwanag ng diablo, kaya maraming mga tawang natutukso. Kaya makikita natin dito na ang lahat ng hindi mga anak ng Diyos ay ang diablo ang kanilang sinusundan. Ngayon, paano natin makikita, paano pa natin gagawin para tayo maligtas? Sabi sa Acts 16:32, mga Gawa 16:32, ang sabi dito, sa verse 31, at kanilang sinabi, sa verse 30, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sa atin ba, nang tayo ay maligtas, nagtanong ba tayo ng ganitong tanong? Ha? May tinanong ba tayo, Pastor, paano ba ang maligtas? Diba? Ano ba ang aking gagawin para July para maligtas? Sa aking pangangaral ng mga salita ng Diyos ay walang nagtanong ng ganito kung paano maligtas. Diba? Pero ang sabi sa verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Diga? Sabi ng Biblia, manampalataya ka, hindi sinabi na magpakabait ka, gumawa ka ng kahit anong gawin para ka maligtas, kundi ang kaligtasan ay sa pananampalataya sa Panginoon Hesus. Diba? Kaya nga sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Diba? Walang pupunta sa langit. Walang mababait na pupunta ng langit. Walang matulungin na pupunta ng langit. Dahil ang pupunta lamang ng langit ay yung dumaan sa tamang daan. Diba? Yung sa tamang daanan. Diba? Hindi yung maling daan na walang ibang daan kundi ang ating Panginoon Hesus. Siya ang tamang daan. I am the way, the truth. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Diba? Kaya tayo ay pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay patuloy na binibigyan ng buhay at kalakasan. Kaya napakaliwanag na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. Mga minamahal, kung kailan natin napakinggan ang mga salita ng Diyos ng pangangaral, dapat magkaroon tayo ng tugon. Ano ang ating tugon nang natin mapakinggan ang pangangaral ng mga salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Bakit sinabi ng Biblia, ngayon ay ang araw ng kaligtasan? Kung kailan mo napakinggan ang Ibanghilyo ng kaligtasan, ay dapat mayroon kang tugon. Bakit? Bukas makalawa, hindi natin alam kung tayo ay mga buhay pa. Diba? Walang nakakalam sa atin ng bukas. Hindi natin sasabihin, ay bukas na ako tatanggap. Sa isang taon na ako tatanggap. Paano bukas kung wala ka na? Diba? Hindi mo nakamtan ang kaligtasan. Kaya maliwanag na sabi ng Biblia, ngayon ang araw ng pagliligtas. Tayo yung tinutulungan ng Diyos para tayo ay maligtas. Tayo ang Diyos ang gumawa ng paraan, hindi tayo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Diba? Kaya napakaganda. Bakit ngayon ang araw ng kaligtasan? Bukas ay huli na. Bukas ay late na. Wala nang kaligtasan na mangyayari kung tayo ay patay na. Diba? Kaya mga minamahal, dapat natin tandaan na ang buhay natin sa mundong ito ay napakaiksi lamang. Noon sa Old Testament, ang isang taong mahabang edad ay umabot ng 969. Di ba?
Napakahaba, 969. Pero pababa ng pababa, naging 120. At ang sabi ng psalmist ay 70. Kung malakas pa ay aabot pa ng 80. Diba? Kaya napakalaga sa ating buhay na tayo bilang mga makasalanan, kailangan natin ng kaligtasan. At ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Di ba? Kaya napakaliwanag na sabi ng Biblia, sabi sa Ephesians chapter 2, yung binasa natin ulit kanina, na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil tayo ay bilang mga tao ay ang nais lamang natin ay gumawa ng mabuti para maligtas. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, pag sinabing biyaya, walang nakita ang Diyos sa atin na mabuti. Walang nakita ang Diyos kung bakit tayo dapat na iligtas. Dahil ang nakita ng Diyos sa atin ay ang kanyang habag at bakit niya ginawa na dapat tayo ang namatay dahil tayo mga makasalanan. Bakit siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan? Yan ay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Di ba? Maganda na tayo ay inibig ng Diyos. Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Siya ang humalili ng ating mga kasalanan na dapat tayo ang ipinako, tayo ang dapat dinuraan, tayo ang dapat nilatigo. Yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos, inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At hindi lamang sa atin, kundi lahat ng kasalanan ng mundo. Diba? Kaya pag sinabing lahat ng kasalanan ay tunay nga, ang Diyos ay namatay para sa lahat ng mga makasalanan. Pero ang nakakalungkot, hindi lahat ng tao ay nakaabil ng kaligtasan. Bakit? Dahil hindi lahat ay naniwala sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. Ang sabi ng Biblia, tapos na. It is finished. Tinapos ko na ang paggawa ng kaligtasan. Ano na lamang ang ating gagawin? Diba? Nakakalungkot na may mga tao na sinabi ng Diyos tapos na, pero dinadagdagan pa nila ang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Kahit anong sakripisyo ng tao, magpapako pa tuwing mahal na araw, nagsasakripisyo, wala nang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. Dahil sabi ng Biblia, tinapos ko na ang pagliligtas sa mga tao. Diba? Napakalungkot na ang Diyos ang nagbayad ng ating kasalanan. Lahat ng tao, binayaran niya, pero hindi lahat ng tao ay maliligtas. Diba? Kaya yung mga nangaral na lahat ay maliligtas, mali po yun. Kasi sabi sa John 3:16, and whosoever, di ba? Ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, hindi lahat ay nananampalataya. Ang sino lamang ang sumampalataya. Sabi sa John chapter 6, John chapter 6 verse 64, ang sabi dito, datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya. Yeah? Alam ng Diyos kung sino ang sumampalataya, alam ng Diyos ang hindi nanampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya. Yeah? Kaya napakalaga mga minamahal na ang kaligtasan ay makamtan natin. Bukas makalawa, huli na. Diba? Ang Diyos ang nagbayad ng ating kaligtasan, dahil sa Kanya tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi
makakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Diga? Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. Lahat ng sumampalataya sa Diyos ay may kaligtasan. Kaya mga minamahal, pasalamat tayo na mayroon tayong Diyos na tagapagligtas, Diyos na nagbayad sa ating mga kasalanan. Ang panghuli ay ako ay kakanta. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay nang mapagmasdan nila si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroon latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya, paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niyang tumigis nang tayo'y malinis, doon ay naganap ang kanyang pasakit. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Amen. Tunay nga na ang ginawa ng ating Panginoon Jesus ay napakalaking bagay para sa ating kaligtasan. At ngayon, tatawagin natin ang ating pastor. Salamat, Brother July. Katulad po ng ating napakinggan, ay binigyan po ng diin ang tungkol sa kaligtasan ng atin pong kaluluwa. Ang atin pong talatang ginamit ni Brother July ay sa Romans chapter 1, verse 16. Ano ho? At ano sabi po riyan? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas o sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yan po ang sabi, unay sa Hudiyo at gayon din sa Grego. Yan po kung ating uunawaing mabuti ay napakaliwanag. Hinahanap ng bawat tao ang kaligtasan at hinahangad ng bawat tao ang kaligtasan. Ang sabi po ng ating talata, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Doon po sa unang Korinto 15, yan po ang sabi, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan.
verse number 2. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3. Ito po ang sabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Ebanghelyo po ay ang kamatayan ni Kristo. Yan po ang ipinangaral ni Brother July upang bayaran ang kasalanan ng mundo. Kasalanan mo, kasalanan ko. Kasalanan natin. Kaya po yung sinasabi nating kaligtasan ay hindi ho relihiyon na ating pinanghahawakang maigting, bagaman maganda yung relihiyon, ano ho? Hindi ho yung ating pagpapakabuti, sapagkat malinaw na binanggit kanina sa pag-aaral na ang dugo po ng ating Panginoong Hesus ang pangtubos. Ibalik natin doon sa 1 Peter. Okay, chapter 1, verses 18 to 20. Bago tayo po magbigay ng huling bahagi, na inyong nalalaman. Alam mo ba natin, mga minamahal, yan po ang sabi, na inyong nalalamang kayo'y tinubos. Hindi ng mga bagay na nasisira. Ano yung mga nasisira ngayon? Ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Ayan po yung turo sa atin magbigay ka ika ng limos na para ikaw ay makahango sa iyong kasalanan. Yan po yung ipinaunawa sa atin. Pero ang sabi diyan, hindi ng ginto at ng pilak. Diyan sa verse 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Hindi pilak, hindi relihiyon, hindi pagpapakabuti, ang sabi, ang dugo ni Kristo. Kaya po yung ating kaligtasan ay yung atin pong pananampalataya sa ginawang katubusan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? At doon po sa verse 20, inyong tingnan, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Anong ibig sabihin ng talatang ito? Noon pa man pong una, ang talaga pong itinalagang tutubos sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Okay? Yan po yung itinuturo diyan. Kaya po dito sa ating iglesia, ang atin pong itinuturo ay ang turo ng Panginoon at ang atin pong iniaalok, ayon pong iniaalok ng Panginoon. Na sa kaligtasan, ito po ay binayaran na ng Panginoon at ang iyo na lamang gagawin ay iyong pagtiwalaan at tanggapin ang Panginoon na iyong tagapagligtas. Kaya nga po ang sabi doon sa John 3:16, whosoever believeth in Him. Nasabi riyan, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya. Yun pong pananampalataya riyan, ibig sabihin, iyong tatanggaping si Jesus ang tagapagligtas mo. Iyong tatanggaping ang ginawa ni Jesus na katubusan sa iyo ang paraan para matubos ka sa iyong kasalanan.
Kaya po, ang sabi nga po ng talata, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, impyerno po yung kapahamakan tinutukoy diyan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po ngayong umaga ay inyo pong nabulay ang inyong sarili. Ako ba'y ligtas na? Ako ba'y meron ng buhay na walang hanggan? Alam po nyo, yan talatang yan, nag-aalok ang Panginoong Hesus ng kaligtasan para sa iyo. Nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay pumunta sa impyerno. Kaya inaanyayahan niya, ako ang tagapagligtas mo. Hindi yung kabutihan mo, hindi yung relihiyon mo, kundi ako. Tayo po'y tumungo ang ulo, tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat mayroon kang banal na kasulatan na inyong ibinigay sa amin na kung saan, Panginoon, ang buo mong katuruan at katotohanan ay inyo pong ipinasulat sa iyo pong mga propeta at mga apostol. At salamat po, hanggang ngayon, ito po'y aming nababasa. Salamat po sa preservation na inyo pong ginawa. Na bagaman ito'y pinagsikapang sirain, wasakin, dahil sa iyong dakilang pag-ibig upang ito po'y mabasa ng mga tao hanggang ngayon, ay nandirito nga po ang iyong magandang aral. Aming Panginoon, ngayon pong umagang ito, ang dalangin ko po sa iyo, kayo po ang kumilos. Sa bawat isang nandirito na hindi pa po niya tiyak ang kanyang kaligtasan, huwag po siyang mag-atubili, kundi, Panginoon, kanyang ipagkatiwala sa iyo ang kanyang pananampalataya at sabihin, Panginoon, ako po'y nandirito at kumikilala sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas, na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang kasalanan ko at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, sino ngayon sa umagang ito ang magsasabing, salamat po, naunawaan ko ang pangangaral at ako po'y naniniwala sa katubusang ginawa ni Jesus para sa akin at siya'y aking tinatanggap sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Meron po ba magtataas ng kamay bilang pagpapakita ninyo ng inyong pagtanggap? Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Yes. Amen. Meron pa po ba? Amen po. Alam po ninyo ang ibig sabihin ng ligtas. Hindi na pa-impyerno. Pag ikay hindi ligtas, pa-impyerno ang kaluluwa mo. At ang sabi po ng Panginoong Hesus, wala nang makakaalis doon. At ngayon po yung pagkakataong kanyang ibinigay sa iyo at sa atin upang sa inyo na wala pang pag-asa ay matiyak mo ang pag-asang ito. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po. Mahal ka ng Panginoon. Pero kung siya iyong lalapitan ngayon at sasabihin mong, Panginoon, ikaw po ang aking tagapagligtas. Panginoon, kinikilala kong ikaw ay nagbayad ng kasalanan ko sa krus. Tinatanggap kita sa aking puso. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po. Sa mga nagtaas ng kamay, sabihin niyo ang isang maikling panalangin. Kahit pabulong lang sa inyong sarili. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyo na akin pong napakinggan ang pangangaral tungkol sa iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, na siya po ang nagbayad
ng aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At Panginoon, ako po'y nagsisisi sa aking kasalanan. At akin pong kinikilala ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Siya po'y aking tinatanggap sa aking puso bilang aking tagapagligtas. At ako po'y naniniwala, Panginoon, sa kanyang pinagkakaloob na buhay na walang hanggan. Salamat, aming Panginoon, sa iyo ng marami. At ito po'y aking dalangin sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. At ako na po ang papatuloy, aming dakilang Panginoong Diyos. Salamat po ng marami sa oras na nagugol po namin. Kami po'y nakapagbulay ng iyong salita. At nawa nga po sa mga iba na wala pang naging desisyon, ay bulayin po nila ang katotohanan ito. At maging sa kanilang mga tahanan ay kanila pong usalin ang panalangin ng pagsisisi at panalangin po ng pagtanggap sa iyo. At maranasan din po nila ang iyong kaligtasan. At aming Panginoon, ang lahat ng ito'y dalangin po sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.